Ang South Korea ay nagpapalakas ng kanilang depensa sa paggawa ng 40 KF-21 Boramae fighter jets ngayong taon. May budget na $178 million, kaya malinaw ang kanilang commitment sa pagpapalakas ng kanilang depensa. Ang KF-21 ay kasalukuyang sumasailalim sa mahigpit na flight at ground tests, at malamang na maging isang matinding dagdag sa anumang Air Force. Ngayon, pag-usapan natin ang Philippine Air Force. Matagal nang kailangan ng PAF ng tunay na fighter jet sa kanilang arsenal. Ang tanong ay, paano kung sila ay kumuha ng KF-21? Ito ay maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa PAF, na magbibigay sa kanila ng isang makabagong eroplano na maaaring magpalakas ng kanilang kakayahan sa depensa. Ang advanced features at capabilities ng KF-21 ay maaaring mag-angat ng air power ng PAF sa isang bagong antas, na maaaring magbago sa regional military landscape. Isipin ang epekto ng KF-21 sa estratehiya ng depensa ng Pilipinas. Hindi lamang magpapalakas ito ng kanilang kakayahang protektahan ang kanilang espasyo sa himpapawid, kundi magpapadala rin ito ng malakas na mensahe sa posibleng kaaway. Ang pagkuha ng KF-21 ay maaaring maging isang strategic move na hindi lamang tutugon sa mga pangangailangan ng PAF ngayon, kundi magpapakilo sa kanila bilang isang malakas na puwersa sa rehiyon. Ito ay maaaring maging isang mahalagang yugto para sa Philippine Air Force, na magtatakda ng isang bagong yugto ng lakas at kahandaan. Ang potensyal na pagkuha ng KF-21 ng Philippine Air Force ay isang paksa na dapat pagtuunan ng seryosong pansin. Ito ay maaaring maging isang hakbang na mag-aangat sa kanilang kakayahan at magpapalakas sa kanilang papel sa regional security. Habang patuloy nating sinusubaybayan ang development ng KF-21 at ang epekto nito sa global defense landscape, malinaw na ang hinaharap ng military aviation ay nagbubukas ng isang nakaka-excite na yugto. Patuloy nating abangan ang mga kaganapan dito at tingnan kung paano ito mag-unfold.